Nais ko din pong kunin ang pagkakataon na ito upang ipahayag ang aking mungkahi para sa 2027 budget upang maiwasan ng anumang iskandalo. Una, marahil ay napapanahon na upang makonsidera ang pag-amyenda ng ating saligang batas. Naway maisang-alang-alang ng ating kasama, Senador Kiko Pangilinan, bilang tagapangulo ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ang pag-update sa mga probisyon ng konstitusyon, lalo na po patungkol sa kapangyarihan ng legislation sa pag-amyenda ng budget. Baka maaring pag-aralan kung nararapat nating alisin ang kapangyarihan ng legislatura na mag-amyenda ng budget dahil nakita nating madali itong maabuso ng mga gahamang nasa pwesto o di kaya patibayin ang mga limitasyon sa kapangyarihan ito. Pangalawa, batid ko pong matagal na proseso ang pag-amyenda ng saligang batas dahil sa usapin ng voting jointly at voting separately. Kaya muli, isinusulong ko ang aking panukalang batas, ang Senate Bill 1299 o Mahiya Naman Kayo Act na naglalayong ganap ng alisin sa ekwasyon ang panghihimasok ng mga mambabatas sa pagtukoy, pagpupondo at pagpapatupad ng mga proyekto. Good job, Senator Robin. Ayun. Sa true lang, naririnig pa natin si Sen Robin kasi kay Go. Totoo rin naman yan. Ating pinunong mayorya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ginoong Pangulo at sa ating pong mga iginagalang na senador, nagpapasalamat po ako unang-una sa ating liderato, kabilang na po sa ating Senate President Vicente Soto, sa ating pong Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sa ating pong Majority Leader Mig Subiri, at sa lahat po ng mga namumuno sa ating liderato. Lalong-lalo na po kay Senador Win Gatchalian bilang Chair ng Finance Committee. Sa loob po ng aking 3 taon dito, masasabi ko pong siya ang pinakamagaling, pinakamahigpit, pinakamaingat, at masigasig na tumayo bilang finance chairman po natin. At ako po ay nagpapasalamat sa liderato sa pagsusulong ng mga inisyatiba para sa mas malinaw at transparent na proseso ng budget ngayong taon. Taus-puso rin po ako nagpapasalamat na naipasa ang aking mga isinulong na karagdagang pondo sa NCIP, NCMF at Supreme Court para sa pagtatatag ng mga karagdagang Sharia courts na malinaw na nagpapakita ng malasakit ng Kongreso sa mga sektor na ito ng lipunan. Gayunpaman, malinaw naman po na ako po ay nasa minorya. Kaya kami po, kasama na po si Senator Marcoleta, ay bumoboto ng no sa ratifikasyon ng BICAM report para sa House Bill number 4058 o ang General Appropriation Bill. Malaki po ang paggalang at tiwala ko sa aking mga kasamaan, ngunit meron lamang po akong mga punto na nais ihayag. Ayan. Una po, sa aking pong pagtantya, ay meron pa rin pong mga hindi klarong alokasyon ng pondo, lalong-lalo na po sa ayuda. At ganun din po ang pagiging Manila-centric ng budget. Ngayon po, ang Mindanao ay nakakakuha lamang po ng 15% sa buong budget. This is why Senator Robin is no matter what they say about Robin Padilla is the voice of Mindanao. Kahit ano sabihin nila kay kay Robin, that is why Robin is not gonna lose any election. He always thinks about Mindanao. Ikalawa, bagamat naipanalo po natin sa Senado ang kapakanan ng mga katutubo, ako po ay naniniwala na kulang pa rin ang pondo para sa sektor ng mga katutubong pamayanan na lagi pong pinagmumulan ng kaguluhan, ng rebelyon at terorismo. At panghuli, itong nakaraang Pasko, Petsa 23, lumabas po ang aligasyon na di umano'y nagkaroon ng insertion ang lahat ng mga senador sa 2025 National Expenditure Program. Ang isyong ito ay naging sentro ng malawakang talakayan at nagdulot ng kawalan ng tiwala ng publiko. Dapat po nating linawin na alinsunod sa ating konstitusyon, ang proseso ng budget ay nagsisimula sa executive. Ang paghahanda ng budget o ang National Expenditure Program, na kilala rin bilang President's Budget, ay kapangyarihan ng Pangulo na ipinagkaloob ng saligang batas. Ang tungkulin at kapangyarihan ng Kongreso na binubuo ng Kamara at Senado sa paggawa ng batas para sa budget ay nagsisimula lamang matapos isubmit ng Pangulo o ng Executive ang NEP sa Kongreso.
kasunod ng kanyang State of the Nation address. Malinaw po na pagdating sa NEP, wala po dapat pangingialam ang legislation sapagkat ito ay pawang kapangyarihan ng sangay ng executive. Hindi ko po lubos maunawaan kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di umano'y nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH sa ilalim ng 2025 NEP o tinatawag ngayong Cabral's List. Ginoong Pangulo, napakasakit po nito sapagkat ako po sa panahon na yon ang presidente ng opposition party na sa kalagitnaan po ng kampanya at eleksyon ay nailagay po ang aking pangalan dito. Ito po ay napakasakit po para sa akin. Dagdag pa po rito, nariyan pa po ang agam-agam na maaari muling maiuwi sa kategory ng for later release ang malaking bahagi ng budget. Partikular na ang amyendang ating ihain sa bulwagang ito. Halimbawa po, sa ilalim po ng 2025 General Appropriations Act, nagkaroon po ako ng iba't ibang amyenda para sana sa mga proyektong makatutulong sa mga tao at lahat po yun ay nag-umpisa na magmula pa po noong 2023. Sana po, ay hindi na po ito may FLR pero ang balita po, yun daw pong mga hinog, kami po yun, yung oposisyon, yung mga hinog, ay mga FLR uli. Kung ganito lang din po ang mangyayari, hindi ba't parang nasasayang lang ang paghihirap at pagsisikap natin sa deliberasyon? Ang FLR ay bahagi ng proseso, pero nagresulta ito ng pagkaantala sa agarang benepisyo para sa mga nangangailangan nating kababayan, lalong-lalo na po yung nag-umpisa ng mga proyekto. Ang deliberasyon at pag-aproba ng pambansang budget ay isang malaking responsibilidad ng legislation na hindi dapat pinababayaan. Huwag sana nating hayaan na ang reputasyon ng Senado at ng buong institusyon ng Kongreso ay masira dahil sa pagkakaroon ng mga aligasyon at kontrobersya. Kung ang mga ito ay hindi tutugunan at itatama, mababaliwala ang maraming buwan, mahahabang araw at gabi na ipinuyat at ginugol ni Senator Win Gatchalian upang busisiin ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno. Nais ko din pong kunin ang pagkakataon na ito upang ipahayag ang aking mungkahi para sa 2027 budget upang maiwasan ng anumang iskandalo. Una, marahil ay napapanahon na upang makonsidera ang pag-amyenda ng ating saligang batas. Naway maisang alang-alang ng ating kasama, Senador Kiko Pangilinan bilang tagapangulo ng Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, ang pag-update sa mga probisyon ng konstitusyon, lalo na po patungkol sa kapangyarihan ng legislation sa pag-amyenda ng budget. Baka maaring pag-aralan kung nararapat nating alisin ang kapangyarihan ng legislatura na mag-amyenda ng budget dahil nakita nating madali itong maabuso ng mga gahamang nasa pwesto o di kaya patibayin ang mga limitasyon sa kapangyarihan ito. Pangalawa, batid ko pong matagal na proseso ang pag-amyenda ng saligang batas dahil sa usapin ng voting jointly at voting separately. Kaya muli, isinusulong ko ang aking panukalang batas, ang Senate Bill 1299 o Mahiya Namang Kayo Act na naglalayong ganap ng alisin sa ekwasyon ang panghihimasok ng mga mambabatas sa pagtukoy, pagpupondo at pagpapatupad ng mga proyekto. Dahil po sa mga nabanggit na kadahilanan, ako po ay bumoto ng no sa House Bill number 4058. Hindi po ibig sabihin na baliwala lahat ang hirap ni Senator Gatchalian. Ako po'y saludo sa kanya. Ngunit, kailangan pong ibigay ko ang boto na ito para sa taong bayan. Maraming salamat. Thank you. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Mr. President. Yeah. Good job, Senator Robin. Ayun. Sa true lang, naririnig pa natin si Sen Robin kasi kay Go. Totoo rin naman yan. Ayan. Totoo rin naman yan. So anyway, I think these are the... Teka, si Senator Amy, hindi ko alam kung ano, no? Si Senator hindi ko alam kung si Senator Amy merong statement, pero hindi rin siya bumoto eh. Senator Amy Marcos. Puntahan lang natin yung page niya very quick. Wala siyang update, ano? Wala siyang update. But it has been reported na it has been reported na hindi siya boboto sa budget. Hindi siya boboto. Hindi silang dalawa
silang tatlo na unang ina-report na no, Bongo, Bato, and Senator Amy. Ayun. And then, ang nagsalita lang si Senator Marcoleta and si Senator Robin sa plenaryo. Ayan. Okay? Joey, will you discuss the fast ratification of the HOR on the budget? Well, ano, ang tawag dito, di ba we are expecting that, kasi ngayon nga nila ira-ratify yung budget eh. Di ba? Ngayon nila ira-ratify yung, yung BICAM deliberation, supposedly. So, today, supposedly, magkakaroon dapat ng privileged speech si Kong Leviste. And, of course, that is going to deal with the matters involving budget as well. Hindi siya pinagsalita. Teka, may video niya si Dare to Ask eh. Ayan, so tingnan natin yung nangyari kay Kong Leviste. Kasi hindi siya pinagsalita. Ayan. Session resumed. Majority Leader. Madam Speaker, we are in receipt of the Conference Committee report on the disagreeing votes on House Bill number 4058, the fiscal year 2026 General Appropriations Bill. I move that we ratify the said Conference Committee report. All those in favor of the Conference Committee report say aye. Aye. All those against say nay. The ayes have it. The said Conference Committee report is ratified. Majority Leader. Madam Speaker, I move to adjourn session until January 26, 2026 at 3 in the afternoon. Session is adjourned until January 26, 2026 at 3 p.m. Session resumed. Majority Leader. Madam Speaker, we are in receipt of the Conference Committee report on the disagreeing votes. Tangina, no? We really have to abolish the House of Representatives. We really have to abolish that. Is this even democracy? Putang ina nyo? Kahit mas marami kayong bilang, kung entitled yung tao na magsalita, pagsalitain yung mga putang ina nyo. Mga putang ina nyo, mga magnanakaw pa kayo, mga buhaya kayo. Ang nakakainis kasi, hindi naman talaga mananalo sa boto yung minority eh. But it doesn't mean you cannot hear them out. Pagsalitain nyo, tapos magboto kayo, pagkatapos ipasa nyo yung putang inang budget ninyo. Kaya nga sabi ko, pinatay na ni Martin Romualdez yung House of Representatives kasi dapat, ang House of Representatives is the House of Debates. It is the House of Disagreement, ano? And then you resolve it through numbers, through votation. Diba? Hindi kung hindi nyo maboboto, kung hindi nyo kung hindi kayo agree do sa nagsalita, edi you take the opposing vote. Why do you not want to listen? Bakit hindi nyo maibigay yung floor? Ano yung justification? 'Di ba? Whether agree kayo or disagree kayo, you cannot extend to that congressman who is also voted upon by his constituents na hindi magsalita. 'Di ba? May statement kaya si Kong Leviste about it. Punta lang tayo sa page ni papunta rin tayo sa mga issue on on Kong Leviste kasi to si Kong Leviste, dino-double down na siya ngayon. As in grabe talaga yung Punta natin yung page niya. Ayan. 26 minutes ago, may nagbigay sa akin ng isa pang kopya ng files ni Yumaong Yusek Cabral mula sa DPWH. Bine-verify ko at tugma ito sa kopya ko. Maraming whistleblowers ang nagbibigay sa akin ng ebidensya dahil nagtitiwala sila na ang habol ko ay ang katotohanan at hindi ko kailangang mangurakot. Kaya may nagbigay sa akin ng di umano'y bagong insertions o allocable ni Sec Vince, pati ang kanyang dating BCDA flood control project.
Leviste, may 8 billion sa Cabral Files na nakatag sa proponent na OP, ESAP, na pinatutunayan ng iba, hindi pumayag ang Kongreso sa privilege speech upang humiling ng investigasyon. Kinumpirma ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda, Leviste, sa isang panayam sa Kongreso na ngayong araw, paghayag na nilabas na ng iba pang mga source. Kabilang ang ulat ng Bilyonaryo News Channel na ang tinaguriang Cabral Files ay naglalaman ng listahan ng 8 bilyong halaga ng mga proyekto sa iba't ibang panig ng bansa. Sa 2025, DPWH NEP na nakatag na proponent ay OPESAP. Teka. Naaalala nyo ba? Teka lang. Bago tayo pumunta dyan, naaalala nyo ba yung pinakita ko sa inyo before na document na binigay sa akin na galing di umano sa opisina ni Saldico? Okay. And this is 2023 and 2024 budget. Okay? Ayan. Okay, I posted it November 20. So sabi ko, baka pwede tayo matulungan ni ES Bersamin at Adrian Bersamin kung totoo itong information na ito. Ito daw ang hatian ng 100 billion insertion for fiscal year 2023 and 2024. Baka pwede din niya tayong bigyan ng kalinawan kung bakit si Vini ay may allocation sa table na 2.62 billion. Kasi kung totoo na si Adrian Bersamin ang nag-misrepresent sa Malacanang para mag-receive ng 52B, bakit 1B lang ang allocation niya for fiscal year 2023 and 2024? Okay? Bakit 1 billion lang yan na dito? At that time, when I posted this, my intention really was about, my intention was to persuade ES Bersamin to speak out. Kasi nung November 20, I think 1 day or 2 days after mag-resign ni ES Bersamin eh. Ayan. So ngayon, parang ang intention ko, kaya ako pinost yan, gusto ko na ma-convince si ES Bersamin na magsalita. Kasi parang, oy, ginagawa na kayo fall guy ngayon, sinasabi kayo yung nagpa-insert ng 52 billion. Si Adrian. Pero dito sa dokumento, parang 1 billion lang naman yung napunta sa inyo doon sa insertion na yun. 'Di ba? Papayag ba kayo maging fall guy? 'Di ba? Ayan. Okay. Anyway, palakihin natin ito. Kasi, sa part na to, ayan, ito yung ES, no? ES. Ang total na nakuha ni ES dito sa insertion na to is 5.9 for 2023 and 2024. Okay? ES, yung tag as ES, 5.9 billion pesos. SAP, 20.7 billion pesos. Balik tayo dun sa expose ni Leviste. Sa sinabi niya. Kinumpirma ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa isang panayam sa Kongreso ngayong araw ang mga pahayag na inilabas na ng iba pang mga source, kabilang ang ulat ng Bilyonaryo News Channel na ang tinaguriang Cabral Files ay naglalaman ng listahan ng 8 bilyong halaga ng mga proyekto sa iba't ibang panig ng bansa sa DPWH, NEP na nakatag sa proponent na OPESAP. Sinabi rin ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa isang panayam noong Sabado na hindi bababa sa 5 kalihim ng gabinete at ilang undersecretary ang may allocable o non-allocable ayon sa mga files ng dating Yusek Cabral. Ayon kay Leviste ngayong Lunes ng umaga, magbigay sana siya ng privilege speech tungkol sa file ng yumaong Yusek Cabral. Gayon din sa confidential na 18.58 bilyong MOOE fund ng Kamara. Kung papayagan siya sa Kongreso, nagbalik sesyon ang Kamara alas 2 ng hapon at nag-adjourn matapos lamang ng 40 segundo. Idiniklara ang 2026 General Appropriations Act na aprobado nang walang pinayagang miyembro na magbigay ng anumang talampati. Sinabi ni Leviste na ayaw niyang makabangga ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso, kundi nais lamang niyang tugunan ang mga kamakailang ulat tungkol sa proponent ng Cabral Files, kabilang ang pagkumpirma ng mga pampublikong pahayag ng iba pang source hinggil sa 8 bilyong proyekto na nakapagtag sa mga file bilang iminumungkahi ng OP
coming from ES at SAP. Nilinaw ni Leviste na ayaw niyang magbigay ng anumang konklusyon kung ano ang ibig sabihin ng proponent tag na OPES SAP. At nais lamang niya ibahagi ang impormasyong ito bilang tulong sa isang investigasyon ng Kamara at sa paggawa ng batas upang ireforma ang proseso ng pagbubuo ng budget ng DPWH. Ayan. So again, mukhang may katotohanan to, no? Mukhang may katotohanan yang. This is for 2023 and 2024. SAP Special Assistant to the President. Well, yeah, wala namang ibang SAP sa OP. Ayan, ako makikita ninyo. Ayan, nakalagay OP. Dito sa ano na to. Ayan, no, OP. Meron kasama nga dyan, DOJ Remulla, meron rin siya. COA meron din, through Liel. 200 million. Si Vini, merong Vini, 2.170 billion at Vini Fishport na 470 million. Ayan. Abalos meron. 300 million. TCAS, DND. Ano ba yan? Batch ba yan sa PMA? TCAS, DND. 1 billion. So, di ko alam kung totoo yan, ha? Pero, yung sinasabi ngayon ni Kong Leviste ay tugma doon sa Cabral Files. This document is coming from the office of Saldico, allegedly. Sabi ng anonymous tipper natin. At ito ay galing sa presidente. Sabi ng tipper natin. So syempre, kung galing to sa presidente, ibig sabihin, ibinabae rin ito sa DPWH. Diba? At doon sa mga opisinang nandun. Ba't kasama yung anak, sabi ni Kofuko? Yun ang tanong. At ang tanong, bakit yung isang anak lang? Bakit wala yung isa, si Simon? Di ba? Yun din yung isa pang tanong. Kung si Vinny nga yung nandun, bakit si Vinny lang? Bakit hindi kasama si Simon? Ayan. Miss Joey, kakapasok ko lang. Thoughts na hindi associated si Tio sa DDS? Do you share this sentiment too? Hindi, parang sinasabi yata niya, hindi siya part ng any DDS group. Hindi siya part ng any DDS group. Yun yung sinasabi niya. Ano pa rin siya? Supportive pa rin siya. PRRD Inday pa rin siya. Diba? Pero ang sinasabi niya, hindi siya part ng NEDDS. Wala naman talaga may part sa amin ng NEDDS group. Ayun. Wait lang, bakit extra pretty ka ngayon, Joey? Sabi ni Better Ray. Talaga ba? Nag-lipstick lang ako. Ayun. Baka yung Vinny ay Vince Dizon? Sabi ni Honey Valdez. Well, hindi natin alam, posible. Diba? Diba? Anyway, so, baka pamana sa yung iyong sa anak. Tugma ba yung files sa nilabas ni Saldico, sabi ni J.R. Felix? Hindi, yung kay Saldico, yung nilabas kasi ni Saldico na files is the insertion of the Office of the President sa national budget. So, not necessarily, kumbaga parang entirely different perspective doon sa pag-handle ng budget yung sinabi ni Saldico eh. Yung kay Saldico, yung nilabas niya is yung 2025 national budget, 100 billion na insertion ng Office of the President sa budget during BICAM ng 2025. Itong document kanina na pinakita ko
yun yung 100 billion insertion ng Office of the President for 2023 to 2024. 100, ano rin, no? 200 billion yun eh. So, kumbaga parang 100 billion a year din. It looks like yun yung pattern ng Office of the President. Nag-i-insert talaga sila ng 100 billion sa budget. On top of the NEP, ha? Ayun, on top of the NEP. Ito yung pinagtatakhan ni Shelo Magno na i-insert pa ang Office of the President ng budget, pwede naman niya ilagay sa NEP. Tangina, kung nilagay mo sa NEP yun, nabibigyan mo ng allocable, yung SAP, yung ES, di na-question ka doon ng bonggang-bongga. Hindi ka magnanakaw ng bonggang-bongga na in broad daylight. Siyempre, itatago mo yun. Sa tingin mo ba, Miss Joey, pinatahimik na si Saldico? Namimiss ko na ang expose niya. Sabi ni Vina Clark. Ayun. So anyway, kalat yung insertion nila pag nabisto ang isang meron pa silang talagang malaki. Ma'am, ano ba si Shelo? Economist o genealogist? Ewan ko sa kanya. Ayun. Okay, well anyway, it is also worthy to note na si Kong Leviste ay nagsalita rin tungkol doon sa Teka lang ha. Ay, kilala ko to. Kilala ko tong babaeng to. Iris to rin. Kaklase ko to sa law school. Kaklase ko to si Attorney Iris Torrente. Ayan. Teka lang ha. Kasi may saan ba yun? Yung post yun sa MOOE. MOOE. Ito. Mag-privilege speech ako sa Kongreso mamayang hapon para ibahagi ang files mula kay Yumaong Yusek Cabral, pati na rin ang sekretong 18.58 billion MOOE fund ng Kongreso kung papayagan ako. And then in the interviews of Kong Leviste, sinabi nga niya, tinalakay niya yung mga keyboard warriors. Yung mga keyboard warriors, ang pinambabayad dyan ay MOOE ng Congress. And kung maaalala natin, this is something that we had been talking about ni Dare to Ask, ni SAS, ako, yung pag-increase ng budget ng House of Representatives na sobrang laki na hindi mo alam kung para saan. Okay? Kung maaalala ninyo, inireport ko sa inyo 4 months ago na yung I Care, We Care ng House of Representatives, ang troll farm ng House of Representatives. In-explain ko sa inyo, dun sa live ko noon, kung paano gumagana yung kinembot ng yung troll farm ng House of Representatives. Ayan. Teka lang ha. Ito yun. Ito yun. 4 months ago. So, sa mga nanonood ng live ko, naikwento ko, after talking to a lot of people, ayan, babalikan lang natin ha, na nagpa-participate dito sa I Care, We Care program. It looks like that the I Care, We Care program is a troll farm of the House of Representatives. Congressman Lord Dansu, what do you think about this? Isn't this deceptive way of shaping the opinion of the people? Buiset, ayan. Mabagal ang internet. Okay. Anyway, teka. Hindi ko na lang dito ipi-play. Hindi ko na lang dito ipi-play. Teka lang ha.
Ito na lang natin i-open sa ano ko. Sa phone ko. After talking to a lot of people, spread out. Kakalat to eh. Ang ginawa nila example dito, Davao City. Naku, tigilan niyo ako. Uunahan ko na kayo. I am going to show this because I think they have also thought about na kapag kumalat to kasi maganda ang example Davao City. But this is the instruction. Doon sa iCare Weekend kinembot nila. Bibigyan ng link, pagkabigay ng link, mark as done, posibleng positive narrative. Teka, sorry ha. Sorry. Teka lang ha, sorry. Kailangan nyo makita kasi itong mga screenshot na to kasi pinakita ko talaga dito yung troll farm activity eh. Ayan, meron sila hrepcare.com. Meron silang intranet. Yung sa intranet na yon, nagmo-monitor sila ng mga troll farm activities nila. Nagla-like, nag-share, nagpo-post, nagre-react on specific Under to ng House of Representative very troll farm ang atake nitong iCare WeCare na to. So ngayon, itong iCare WeCare na to, sa 19th Congress, binuo yan. Okay? Sa 19th Congress, binuo yan. Pagbuo niyan sa 19th Congress, tuloy-tuloy lang yan. Pati sa 20th Congress, inano yan ulit, pinopondohan yan ulit. So may troll farm talaga ang House of Representative. Ang sistema nitong iCare WeCare, yung bawat congressman, binibigyan sila ng 10 entitled sila sa 10 what do you call this? 10 agent. Yung 10 na yon, may sweldo yon na tig 15,000 ang isa. Okay? Buisit, sorry. Ako yung nawala. Ayan, okay? Natatandaan ko yan, sabi ni Albert. Di ba? Okay? So ngayon, ang system nitong iCare WeCare, okay? 15K times 10. May slot yung kada congressman na 10 agents. Tapos, ang sweldo niyan, 15K ang isa. Okay? Monthly. Okay? Monthly. So, that's 1.5 million per congressman. Okay? May contract sila for 6 months and then renewable yan. Ang condition, they will have to undergo a training sa batasan. 2 days yung training na yan. 2 days yung training na yan. And the reason why I talked about it 4 months ago, dahil ang sama-sama ng loob ko dito sa putang inang House of Representatives na to, di ba pinatawag nyo kami sa TRICOM mga putang ina ninyo? Dahil sinasabi ninyo na nagpe-peddle kami ng fake news, nag-shape kami ng opinion kinemi based on fake news. Ano pa ginagawa yung mga tangina ninyo? Ikaw, Lord and Suwan, ba't di ka nag-reply dyan sa content ko na yan? Paglululokohin nyo kami, putang ina nyo, pinapasweldo nyo dyan, pera ng bayan? Diba? Ma-high blood ka talaga dito sa mga sa mga tarantadong to. Kakapal ng mukha. Grabe. Sobrang kakapal ng mukha. I mean, sobrang sobrang talagang mamatay na kayong lahat ang ina nyo. Sa totoo lang. So if you can go back to that content, I showed proof, a lot of proof. Mga screenshot ng HREP, yun? Yung website ng iCare WeCare. Marami yun eh. Ayan. Teka lang ha. Inaano ko yung part na pinapakita yung mga screenshot eh. Troll na troll talaga. Troll na troll activity talaga. Meron silang app. Yung app na yon, pagka kunwari, nakapag-comment ka na, nakapag-like ka na, you have to click certain, may interface sila eh.
na doon mamomonitor kung nag-ano ka na, kung nagawa mo na yung task mo. Ayan. Teka. Ang tagal tagal mag-play. Ayan. Ayan yung mga ano nila. Care program evaluation and feedback. Groundbreaking ng 16-story pediatric adult. Ayan. Task number 225. Ayan. May app sila para ma-monitor. Solar power at internet access para sa last mile school. So pagka kinlik mo yan, mapupunta ka dun sa post. And then you have to open it. Pag inopen mo, mapupunta ka doon sa post. And then, yung task is mag-like, mag-share, mag-comment, ganyan. Sabi ni Julian's World, 10 trolls per congressman. Thank you for doing the math. I wanted to do this, pero since kinoment mo na, ayan. 10 trolls per congressman. Let's say 318 representatives. 15K per month. That's about 47 million per month. Tama ba? Akala ko naman sigurado ka, Julian. Sige, kwentahin natin. Sabihin na natin na ano, sige, 318 ba? Lagay na lang natin sa 310. 310 representative times, teka, 15,000, 150,000 times 310. 46,500,000 sa 310. Monthly. Ayan. So yung mga pumapayag, yung mga Pilipino na pumapayag na maging part kayo ng I Care We Care, tandaan ninyo, taong bayan na nagpapakain sa inyo at sa pamilya ninyo. Pagkatapos, kami na taxpayers, kami pa yung pinuputang ina nyo, kami pa yung binubuisit ninyo. Grabe, no? Sobrang grabe. Shit. Lalo na ganda ni Joey pag nagagaling. Grabe. Diyos ko. So ngayon, yung I Care We Care program na yan, yung 47 million monthly na yan, kinukuha siya sa MOE. MOOE. 47,770 million. I-multiply nyo nga to 36. 47,700 times 36. 1.7 billion pesos. So, sa loob ng 3 taon, ay hindi, no. No. Pang isang taon lang pala to, no, fiscal year lang, pang isang fiscal year lang. Okay. So, 47 times 12. 47,700 times 12. 572 million pesos. 572 million pesos. Ayan. So, kalahating bilyon ang ginagastos ng House of Representatives pambayad sa mga trolls. Ayan. Ay, ano lang yan, sweldo lang yan ng trolls, ha? Wala pa yung bayad sa mga managers nila, sa mga trainers nila. Wala pa yan, ha? Kapal ang mukha ni Risa na nalalaman pang strong reservation pero nag-yes pa din, sarap bigwasan. True? True. Diyos ko. Ayun. Okay. So yan yung isa sa mga parang, well, I'm glad, no, that Kong Livista is also speaking about the budget of the House of Representatives. Finally, putang ina. Meron rin kongresista na nagko-question, ba't ang laki ng pera natin?
Ba't ang laki ng budget natin? Saan nyo ginagastos yan? Diba? And ano no, may post yun ni Rob Rances eh. Eto no, may quote card na yan eh na asa na ba yun? I shared it also eh. Ito. Keyboard warriors ng mga kongresista tumatanggap ng nakasupot o nakabackpack na cash payout. Galing yan, yung mga pinambabayad dyan sa keyboard warriors, galing yan sa MOOE. Galing yan doon sa funds na hindi ma-explain ng House of Representatives kung bakit na-increase. From the NEP, ini-increase nila ang kanilang salary, ang kanilang budget ng bonggang-bongga, ng walang deliberation, walang transparency, walang explanation. Isa sa mga pinagkakagastos nila dyan ay yung I Care We Care program. Ayun. Ayun lang. Grabe, no? Grabe. Kapagod, putang ina. Sayang yung $500 million, ilang matinong footbridges na mapapatayo nun for pedestrian. Tapos gagamitin lang pambayad sa trolls. Pang trolls lang yun, wala pa yung ano dyan, wala pa yung mga influencers na binabayaran nila. Diba? Yung mga defenders nila. Ayun. Wala pa yun. Ang hirap, no? Yung mga malalaking content creator, yung mga BBM Defender, yung mga Martin Defender, ang lalaki yung mga 6-digit monthly yan. Wala pa yung mga TikTok influencers dyan kasi malaki for sure bigayan sa kanila. Oo. Yung ang chismis, ang chismis sa Kaparangan, si Nino Barsaga, kondo ang binigay dyan. Isang kondo. Tapos meron pang allowance monthly. Tsaka may bonus din ng mga yan. Ang bonus nila, out of the country. Yung pag nagbabakasyon sila sa Thailand, nagbabakasyon sila sa ayun. Merong sinend sa akin, conversation ng isang super annoying na BBM defender at saka isang dating Duterte supporter na naging defender na ngayon ng mga Marcos na bakla na mahilig magtatatalak. Kilala niya na. May nag-send sa akin ng conversation. Itong annoying vlogger na to, laging itong tinitira si Crisette. Pagkatapos, ang handler niya, yung DDS na talakera na na naging dating DDS na naging BBM defender. Ayun. Tapos tinatanong niya, passport mo nasan na? Sasama ka ba sa Thailand? Ayan! Ganun ang kanilang mga bonuses. Ganun ang kanilang mga bonuses. So maalala nyo, di ba, yung isang grupo rin ng mga BBM vloggers, nagbakasyon naman sa China, di ba? Wala pa yun dun sa 47 million a month. Miss Joey, may latest post si Kong Leviste ngayon lang, mga 5 minutes. Tinatanong niya kung bakit walang naglalabas ng CCTV ng pag-deliver ng maleta sa DPWH. Mukhang may hawak siya na CCTV. Yung mga ganyan, wag nating i-preempt.
Suportahan natin pero wag natin i-preempt. Hayaan natin, intayin natin. But I really hope that that Kong Levista is not going to stop. Wag siyang makinig dun sa mga wag siyang makinig sa mga kupal. Wag siyang makinig dun sa mga kupal. Ayan. Which brings me, okay, discuss ko lang tong very very quick itong ang pangalan nito, itong mga UP professors na to. Ina talaga, nakakairita. Gigil, buisit.